Tayo po ay napapanood sa TV5, 1PH, DCRH TV, ganun din po sa Veritas TV, Sky Cable 211. Ngayon po ay ang kapistahan ng Santo Niño. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ng lubhang kagalang-galang Honesto Antioco Didi, ang Obispo Emerito ng Diocese ng Cubao. At ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang makaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Panginoong Hesus, ang kaharian mo ay lubos at puspos ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang makisa sa kahinaan ng aming pagkatao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ninanais mong mapalapit sa iyo ang mga kabataan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagmalaman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, ang magkapangyarihan. Panginoon, Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklo sa kanan ng mga kahawakan sa amin. Maglabagang paral, Panginoon, Jesucristo, at sa kanang Espiritu, sa dalangin ng Ama. Amen, 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 Amen.
makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga taong sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng mandian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya'y mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan at walang hanggan ang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ihalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng Diyos kahit sa ay namalas. Magkaingay ng may galak, yang lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga liray, iparinig yaong tugtog, at ang ating poon, purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ng tambuli, magkaingay sa harap ng poon na ating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit
bansa ay namamalas, tagumpay ng nagbibiglas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating paipagkaisa kay Kristo. At sa ating ngang paipagkaisang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang salibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kangangangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabaltaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hirang, walang umpay ang pasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Naging taong salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw,
natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y nakita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami. Ang iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinaludan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang pinagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang kapista ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Tinatawag natin Santo Niño. Ito po ay ang pinakamatandang Christian image na nasa Pilipinas na simula nung ipinunla ang pananampalataya sa ating bansa. This is the oldest Christian image. At ang larawan na ito ang naging paraan upang alagaan ang pananampalataya ng mga tao. Kaya matagal na po tayong nagpipista, binibigyan ng parangal sa Panginoong Hesus bilang isang sanggol o isang bata, Santo Niño. At napakaganda po ang ating paglalakbay sa taong ito. Alam natin, every 25 years, dinideklara ng simbahan ang Jubilee Year. Isang pagkakataon, payamanin ang ating pananampalataya, magbalik loob sa Diyos, suriin kung gaano tayo lumago sa ating pananampalataya. Taon-taon, ating binabalikan yung mga mahalagang kapistahan sa loob ng liturgical year. Pero question, lumalago ba? Lumalalim, yumayaman, nagmamature ba ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Napaganda po ng mga pagbasa, no? They inspire us. Nagbibigay natin ng inspirasyon. At ang tema ng ating paglalakbay itong Jubilee Year 2025 ay mga manglalakbay na may pag-asa. Pag-asang hindi mabibigo dahil ito ay nakabase sa katapatan ng Diyos at sa kanyang hindi matatawaran na pagmamahal. At kung may kailangan po tayo ngayon ay ang pag-asa. Sa buong mundo, magulo, gera. Buti naman nagkaroon ng peace, hopefully permanent, between Israel and Palestine, hindi Hamas. Ilan namatay sa isang maiksing
period, may 40,000. Ilang batang namatay? May sa 40,000, mga 18,000. Ilan namatay na sundalo? Kapag namatay ang sundalo, ang sanglana, isang tatay, may iniiwan siyang ulila, balo. Ukraine, may gitang 30 taon. How many hundreds of thousands namatay on the part of the Russians and the Ukrainians? Marami naging balo, ulila. So, sa ating bansa, magulo rin, kakalungkot, nakakaiyak, labanan, mga leaders. May pag-asa ba? Oo. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag kang umasa sa tao. Umasa ka sa Diyos at hindi ka pababayaan. Natandaan ko po, nung minsan meron akong appointment sa isang lugar, may oras pa ko, so nakapasok ako sa isang museum. Nakita ko yung mga works of arts, marami doon, at isa sa nakakuha ng pansing sa akin ay isang tao, nakaluhod. Dala niya sa kanyang balikat ang buong mundo, at hirap na hirap. Nakita ko, pangalan niya, Atlas. Pagkatapos noon, sabi ko, may oras pa, hindi malayo. Tapos ko may simbahan. So, pumunta ko sa simbahan. At pagpasok ko malayo pa, nakita ko ang isang bata, larawan ng isang bata, nakangiti, hawak ang mundo sa kaliwang kamay. Bata, hawak ang mundo sa kaliwang kanyang kanang kamay, binabasbasan ng mga tao. Image ng Santo Niño. Siyang may hawak ng ating buhay, siya ang liwanag ng ating paglalakbay. Napakaganda. Mga tao matagal na laon ng naglalakbay sa kadiliman, nakakita sila ng liwanag. Napakahalaga ng liwanag. Mahirap maglakbay sa kadiliman. Wala kang direksyon. Hindi mo mapapansin yung kagandahan ng iyong kapaligiran, pati ng iyong sarili. Dahil sa kadiliman. Ngunit sa awa at pagmamahal ng Diyos, binigay ang liwanag ng ating buhay ng mundo. Yan ay ang kanyang anak. Napakagandang paalala yung second reading sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Kayo ay kinalulugdan ng Diyos. Kayo ay minamahal ng Diyos, kaya siya ay naging tao. Naging tao ang Diyos upang ang tao ay maging maka-Diyos. Kaya napakagandang paalala, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at kabanalan. Kaya kung tayo tapat sa ating karangalan, dapat lahat ng kalugod-lugod ay ang ating gawin. Pag-asa. Lagi tayong hinahanap ng Diyos kapag tayo'y nawawala. At sa pagiging tao ni Jesus, sa kanyang kababaang loob, niyakap niya ang ating abang kalagayan. Pinayaman ang ating pagkatao. Kaya, kanyang ginawang ganap ang ating mahinang pagkatao, bunga ng ating kasalanan. Yung walang-wala, tayo, pinayaman ng Panginoon. Yung nawawala, hinahanap. Yung nagwawala, kaniyang kinakalabit upang bigyan ng pag-asa at matyagang ibalik-ilapit sa kanyang puso. So ito po ang pinapaalala sa atin ng kapistahan. At ano ang hamon ng pagpipista
lahat ay may hamon sa atin, imbitasyon. Naging tao si Jesus para sa iyo, para sa akin, para ipaalala na ikaw ay mahalaga. Ikaw ay kaloob galing sa Diyos. Kaya, ginagawa kanyang daluyan ng kanyang buhay at pagmamahal. Napakahalaga mo. Tagal nating pinag-isipan yan sa loob ng Pasko. Bakit naging tao si Jesus? Ikaw ba, tao ka? Gusto mo maging langgam? Walang kwenta? Pwedeng tirisin? Patayin? Yan ang nangyari kay Jesus. Diyos, lumikha ng langit at lupa. Naging bata. Sanggol. Hindi man makakain sarili niya. Hindi man mapalitan ng kanyang lampin. Helpless. Bakit ginawa yun? Para sabihin sa atin, mahalaga ka. Mahalaga sa akin. Kaya sana magising tayo sa pagmamahal ng Diyos at binibigay ang kanyang anak parang tularan sa kababaang loob, sa pagsisikap maging banal. Pinapaalala din ng gospel sa atin po ang kahalaga ng pamilya. Si Jesus ay Diyos na totoo at taong totoo. Bilang tao, natuto siya sa kanyang mga magulang. Sabi sa atin ng Ebanghelyo, taon-taon dinadala. Hanggang lumaki si Jesus sa naging kaugalian nila sa templo. Kaugalian ng mga Hudyo na malapit na pumunta sa Jerusalem. Kaya natuto bilang tao, maging malapit sa Diyos, magnilay, lumago, mag-isip, ano kaya ang aking misyon sa buhay? Kaya unti-unti naging maliwanag kay Jesus. Hindi naman bilang tao, hindi naman maliwanag sa kanya lahat. Ngunit sa tulong ng kanyang magulang, sa inspirasyon, halimbawa ng kanyang magulang, naging malapit siya sa Diyos. Tayo po, mga magulang, anong tinuturo natin sa ating mga anak? Paano natin sila nailalapit sa Diyos? Meron ba tayong pagmalasakit na kung minsan magulong kanilang buhay, magdasal tayo para lalong mailapit sa Diyos? Harinawa, itong ating pagpiso, paparangal kay Jesus bilang ninyo. Alalahanin po natin na itong ninyong ito lumaki, lumago. Balang araw, nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Ganun din sana ang mangyari sa ating buhay. Magnilay, suriin ang ating buhay. Ano kaya ang aking misyon? Yung mga nasasakupan ko, ano kaya ang kanilang misyon? Paano ko sila matutulungan upang maging maunlad ang kanilang buhay at sila'y maging kalugod-lugod? Hisan, hirap tayo, huwag magatubiling lumapit sa liwanag ng ating buhay kay Jesus. Kay Jesus, laging may pag-asa. Pag-asang hindi mapipigo dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi matatawaran ng kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Ninyong Huwaran ng Kabataan, pagtuunan natin ng ating kabataan at ipanalangin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang tugon po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway, ang buong simbahan, sa pamumuno ng Santo Papa, ating obispo at mga pari, ay magpumalas ng wagas na pagkalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway, lumago ang ating kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsabuhay ng mga tunay na nagpapahalagang Pilipino. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway, lahat ng deboto ng Santo Niño ay tumanggap kay Jesus ng inspirasyon magpalago ng kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway, lahat ng guro at media practitioners ay makatulong sa pagkikintal sa ating kabataan ng mga tunay na pagpapahalaga at makaakit sa kanilang isabuhay ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway, alagaan ng lahat ng Katolikong magulang ang kanilang mga anak tulad ng pag-aalaga ni Maria at Jose kay Jesus, at tulutan nawang magubog silang maging mabuting mamayan at mga masigasig na kasapi sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway, tulad ng batang si Jesus sa Ebanghelyo ngayon, tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsabuhay sa mga aral nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulutan mong pagmalasakitan namin ang kabataan ngayon at pagsikapan ng kanilang kapakanan, alang-alang sa pag-ibig namin sa iyong nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambanan, katulad ng kaliguyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Sasog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos
Amang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapista ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikay ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, walang naririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay kumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinunin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo parang maglingkod sa iyo. Sinasama ng kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakakagay na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon
kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikang ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Cordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating tanging yaman, pag-asa, buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Antipona ng pakikinabang. Sa pag-uwi sa Nazareth, si Jesus ay masigasig sa pagsunod at pag-ibig sa magulang niyang matuwid, sina Maria at Jose. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. Ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami.
Amen. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsuko kayo habang ginagawa ang pagbabasbas. Kasi nawa kayo ng Diyos ng tunay na pagpapahalaga sa mga kabataan tungo sa ikabubuhay ng simbahan at lipunan. Amen. Gawin niya kayong mga natatanging mga kasangkapan sa pagtataguyod ng kapakanan at pagunlad ng kabataan ng ating bayan. Amen. Gantimpala nawa kayo ng buhay na walang hanggan sa inyong pagsisikap at pagpapagal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang maging pag-asa ng mundo sa pamamagitan ng iyong pagiging Kristo sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, kung puso kitang nasasalamatan, ang kahangahangang ginawa namin. Ating isasaysay, dahilan sa'yo ako'y awit ng may kagalakan. Pupurihin kita, pupurihin kita, pupurihin kita. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,